Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Congresswoman Estela Cumbo sinuplak nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Tila ba hindi nakapag-init at pinalamon ng kahiyan ang pasyonista ng Kamara na ito na si Stella Cumbo at sinabi umano ng Supreme Court at ng iba pang miyembro ng Kamara na ibalik ang pera na galing sa kaban ng bayan na kanyang ninakaw upang pambili ng kanyang mga luho. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talaga bang patin hindi lang si Congressman Rodante Marcoleta ay pati na rin iba pang mga kongresistang maintegridad at lumalaban sa katotohanan ay hindi na nga nakapagtiis dito kay Stella Cumbo at sinabing ibalik na ang pera o ang pondo kanyang ibinulsa upang magamit ito sa ipag-improba ng ekonomiya ng ating bansa. Ngunit itong si Cumbo na ito ay nagmamatigas at sinasabing wala daw siyang binulsa o wala siyang ninakaw o di kaya'y kinupit na pera na kasakaban ng bayan at sinasabi niyang ito ay galing sa kanya galing ito sa kanyang sahod. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong si Stella Cumbo na ito ay talagang matinding sinungaling dahil nga ang sahod naman ng kongresista ay hindi naman ganun kalaki at ilang taon pa lamang siya bilang naglilingkod bilang isang kongresista ng ating bansa ay posibleng makaipon agad siya ng 10 milyong piso at 4 million pesos na pinanggamit niya upang pangbili ng kanyang sasakyan na bulletproof pa at ng kanyang Louis Vuitton na bag na nagkakahalagang 10 milyon. Saan niya lang ba ito kukunin? Siyempre walang iba kundi sa pondo ng bayan. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Yan. The chair recognizes Senior Deputy Majority Leader Sandro Yes, Marcos. Ayan, nakalagay po dito sa post ni, kinuha ko ito mismo sa page ni Rodante Marcoleta. Kung Dante Marcoleta defends time-honored congressional traditions collectively upheld by its members. So ipinaglaban po, di ba? Nag-vlog na tayo nito. Pero ito lang yung ebidensya, ipakita ko sa inyo na tama si Marcoleta. Ito ay tradisyon na. At alam ito ni Bongbong Marcos at ni Congressman Sandro Marcos. So tinatawag ngayon si Marcoleta na defenders of traditions. Dinedefend lang po ni Marcoleta ang tradisyon na basta ang presidente at ang vice-presidente kung i-hearing ang kanilang budget, terminate na kaagad yung hearing na yan para irespeto natin ang dalawang highest ranking officials. Diba? Tama yun. At mismo, si Sandro Marcos at si Bongbong Marcos sang-ayon dito. Kaya nga sabi ko, hindi na ba nahiya itong si Marcoleta patungkol dito? At ilan dyan sa mga, hindi na ba nahiya si Martin Romualdez? Sorry na yung bibig ko. Hindi na ba nahiya si Martin Romualdez at ilang sa mga kongresista dito? Hindi na ba siya nahiya na magtanong kayo, question kayo ng question sa budget ng Office of the Vice President? Wala kayong galang, sa totoo lang. Okay? So ito. Long-standing tradition of giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy. I move to terminate the budget of the Vice President. Narinig nyo yun? Boses yun ni Sandro Marcos
mismo si Sandro Marcos noong panahon sa 2023, siya mismo ang nag-terminate sa budget ng Office of the Vice President. Siya ang nag-terminate sa budget hearing. That's what I mean. Kasi, nire-respeto nga. Yan na ang tradisyon. Itong si Rodante Marcoleta, matagal na po itong batikang kongresista na ito sa House of Representatives. Di ko maintindihan ngayon, itong grupo ng Quadcom na ito at the rest ng mga yung chairman si di ba? Si Kimbo. Di ko maintindihan bakit medyo gusto nilang i-under yung presidente natin. Ito. Ulitin ko tong sinabi ni Sandro Marcos, President, parliamentary courtesy. Parliamentary courtesy, President, parliamentary courtesy. I move to terminate the budget of the Vice President. The tradition is the two highest positions of government, namely the office of the Vice President and the office of the President, are not traditionally subjected to questions. I have observed this for so long a time. May I refresh the memory of the members of this committee? Ang gusto pong mangyari ni Marcoleta dito, ipaalala ko sa inyo mga BOBong kongresista, tradisyon na po ito. Bakit natin ginigipit ang second highest ranking official natin? Hindi na ba kayo nahiya? Dahil lang sa pamumulitika ninyo? Gusto nyong ipahiya ang vice presidente? At dati ko na itong binavlog, di ba? Ipinakita ko na itong sinabi ni Marcoleta, itong speech na ito ni Marcoleta. Ipinakita ko na ito. Pero papatunayan ko sa inyo ngayon na tama ito. Okay? Patuloy. Madam Chair. In 2022, the Minority Leader, Honorable Libanan, citing courtesy to the office of the Vice President, took only about 13 minutes to move for the termination of the budget of the Vice President. And after that, the Majority Leader seconded the motion. That was 2022, Madam Chair. Then 2023, no less than the Presidential son, our own Senior Deputy Majority Leader, the Honorable Sandro Marcos, stood up and invoked the long-honored tradition of according courtesy to the OBP, the office of the Vice President. Ang Sagip Party List Representative. Makinig, ha? Kayong mga BOBong kongresista dyan na mga dismayado ngayon. Dismayado kayo kasi hindi kayo pinapansin ni VP Sara. Makinig kayo sa sinabi ni Bongbong Marcos. Makinig kayo. Ang Sagip Party List Representative, si Kadan Marcoleta, who has become the defender of the congressional traditions in our history. Narinig nyo yun? Narinig nyo yun, di ba? Defenders of tradition. Yan sabi mismo ni Bongbong Marcos. Kasi tama si Marcoleta. Pero itong video na ito na sinabi ni Bongbong Marcos, this is 2023 video. Okay? Pero gusto lang ni Marcoleta na maalala ninyo itong sinabi ng Bongbong Marcos. Kaya nga sabi ko sarili ko, ang tama talaga ay laging mananaig. Basta ikaw politician ka na doon ka lang sa tama, mananaig ka talaga. Yung mga ginagawa ngayon ng Kongreso, itong mga bumatikos ngayon sa mga Duterte, bumatikos ngayon sa Vice Presidente, sabi ko, hindi kayo magtatagumpay kung ano man ang magiging plano ninyo. Kasi ang tama talaga ang mananaig. Kagaya nito, napapatunayan ni Rodante Marcoleta na ang kanyang ipinaglaban ay tama at may ebidensyang ikapakita siya. Mismo si Sandro Marcos at si Bongbong Marcos ay sang-ayon dito. Defenders of tradition. Di napahiya kayo. Di ba? Para alam nyo na nagkamali kayo, pakinggan nyo mga kongresista dyan, pakinggan yung sinabi ni Bongbong Marcos.
Sagip Party List Representative, si Kadan Marcoleta, who has become the defender of the congressional traditions in our history. In our history, dati na yan. Basta hearing ng budget ng Vice President, hearing ng budget ng President, terminate yan. I-terminate yan. Irespeto natin. Pero, dahil dito sa mga kongresista na ito na walang respeto, alam na natin kung sino yan ha. Meron pa namang maraming matitino dyan ng mga kongreso. Pero yung mga, alam na natin, yung laging nagpapabida, nagpapaporma sa kamera, sila yun. Sila yung mga bida-bida sa sa itong budget of the OVP. Sabi ni Bongbong Marcos, sa ating history, kayo lang po, ngayon, I know, siguro naman, ikaw, Bongbong Marcos, sasang-ayon ka dito sa sinabi ko. Ito lang mga kongresista ngayon na first time in the history na kinu-question nyo ang budget ng OVP. Nakakahiya. Nakakahiya. Di ba? Of the congressional traditions. Defenders of the congressional tradition. In our history. So, mga kababayan, mga viewers dito sa Donmar TV, ako na mismo ang magsabi, no? Please vote for Rodante Marcoleta. Isulong natin yan ha. Merong mga balita na nag-confirm na daw itong si Rodante Marcoleta. Totoo ba? Nag-confirm na ba itong si Rodante Marcoleta na tatakbo siyang senador? Kasi kung yan, ako na mismo ang mag-iinganyo dito sa aking audience na please vote for Rodante Marcoleta. Okay? Alam natin, kakampi ito ng ating Vice President Inday Sara Duterte at kakampi ito kay former President Duterte. No? So maraming salamat, Congressman Representative Rodante Marcoleta. Maraming salamat sa pagiging totoo mo. Maraming salamat sa kung saan yung totoo, dun ka lamang. Okay? Naiintindihan ka po ng taong bayan na yung ipinaglalaban mo ay doon lang tayo sa totoo. Okay? So ito, pangalawa nating pag-usapan. Ayan, marami nang nagre-react ko. Coach Talks, Marcoleta tayo. Ayan. Go, Congressman Marcoleta. Good luck. Ayan. Marcoleta for Senator. Ayan, sabi ni Edward Centino. Okay. So, eto, meron pang isang pasaway na congressman. Itong si Congressman Bordado. Kilala ito na kaalyado ni Leni. Okay? Leni Robredo. Gusto niyang mangyari greater scrutiny dito sa budget ng OVP. Gusto niya merong transparency raw. Gusto niya may accountability. Ayan. So ito yung nasa balita, ipapakita ko sa inyo ha. Ayan. Sa Manila Bulletin, ibinalita na itong si Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado Jr., a close ally of former Vice President Leni Robredo, has called for greater scrutiny on the office of the Vice President, the proposed budget under the Vice President Sara Duterte. Kilala ito, Pro Leni Solon on VP Sara Duterte 2025 budget. Okay? Gusto niyang greater scrutiny, transparency, and accountability. Okay? So, isa ito sa mga pumapalag kay VP Sara. Ayan. Ito ha, sasabihin ko sa inyo. Ikaw, oy, Ma'am Fernie, maraming salamat sa pakulay. Replay ako mamaya by midnight na dito sa Tama Tayo Lagi. Ayan, sa Tama Tayo Lagi. Ay, Sir Fernie, maraming salamat ha.
Sir Fernie 2.0, maraming salamat po sa pakulay ninyo. Ayan. Ayan. So, sabi ko, ito yung mga congressman o mga representatives na pumapapel. Pumapapel. Kasi kung si VP Sara po ay ang ginawa niya ay naaayon lamang sa batas, hindi walang mali si VP Sara. Bakit gusto nyong i-investigate yung confidential funds na yan, na alam naman natin na confidential yan? Sinabi ng COA, kasi ang COA po ay may karapatan po, sila po yung nakakita, no, sa liquidation dito. Sila po yung may karapatan na magsabi na merong anomalya o walang anomalya. Sinabi na nga ng COA na wala. Dapat nating respetuhin ang COA. Hindi nyo trabaho para imbestigahan po ang 125 na confidential funds, 125 million. Hindi nyo trabaho yan. Pero pwede kayong magtanong sa COA kung tutuusin. Sinabihan na nga kayo ng COA. Pero siya, gusto niya ng transparency, accountability. Kaya isa rin ito sa mga representatives na gustong tanungin si VP Sara. Walang respeto ba? Ngayon, kung ganun, kung ito I am being just fair sa logic na ipinakita ninyo. Kung gusto nyo na imbestigahan o gusto nyo transparency sa budget ng Office of the Vice President, o let us say, nag-propose ng budget si VP Sara na worth 4 billion, o gusto nyo ng transparency, si VP Sara ay nakalatag na ng report doon, di ba? Nakalatag na. Kasi ngayon, wala kayong makukuha na butas doon sa report ni VP Sara, doon kayo naghahanap ng butas sa confidential funds. Alam namin yan. Kaming taon bayan, wag na tayong magbulahan. Doon kayo naghanap sa confidential funds. Ngayon, kung hahanapan nyo ng butas yung confidential funds ni VP Sara, to be fair sa ginawa nyo kay VP Sara, baka pwede rin nating tingnan yung flood control projects ng sinabi ni Bongbong Marcos. Mas malaki pa yon sa confidential funds ni VP Sara kung tutusin, di ba? Yung flood control project 1.4 billion a day, di ba? Mismo si Joel Villanueva ba yung nagsabi doon? Yung kay VP Sara 125 million 11 days. If you will compare 11 days na 125 million to a 1.4 billion a day, mas dapat pagang imbestigahan ito 1.4 billion a day. Kung ikaw, bordado, kung ikaw sip-sip ka dyan, sip-sip ka kay Romualdez at sa ating Pangulo, o kung hindi ka sip-sip, sige nga, magngak-ngak ka nga. Imbestigahan mo nga yung 1.4 billion na flood control project kung totoo kang tumutulong sa bayan natin. Oy, Vivian Kulaniban, ayan, maraming salamat sa pakulay mo, Ma'am Vivian. Ayan. Dati ko na itong si Ma'am Vivian dati na itong moderator, kaso na wala yung mga pa-jacket natin Di ba? So kung totoo ka, kung ako sa tingin ko sa iyo, bordado pa-epal ka rin Epal ka kasi gusto mo lang magpapapel sa sa issue kasi si VP Sara popular, naki-insert ka rin. Wag na sir. Ikaw tumahimik ka na lang.
Oh, yan lang ma-advise ko sa iyo, tumahimik ka na lang. Ang dami nyo ng epal dyan, dumagdag ka pa. Di ba? So ang sa akin lang dito, wala kasi kayo sa hulog. Kung ang prinsipyo ang ipinaglalaban nyo, na kahit vice presidente dapat nating imbestigahan, dapat greater scrutiny, scrutinize talaga natin yung budget. Dapat merong transparency sa budget. Dapat may accountability. Dapat lumutang si VP Sara at sasagot sa mga tanong. O, yan ang gusto mo, di ba? Sige nga. Gawin mo yan sa presidente natin. Gawin mo yun sa flood control project na yan ng DPWH. Sige. Kung matapang ka. Kasi sa pagkakaalam namin, ikaw ay nagpapaepa lang para sumikat. Sige, kung gusto mong sumikat, bordado, sige nga, sitahin mo yung sitahin mo yung flood control project. Sitahin mo yung ating Pangulong Bongbong Marcos na nagmamayabang siya yon sa 5,000 flood control project. Sige nga. Kung totoo kang nagserbisyo sa taong bayan, kung totoo kang matapang, di ba? Paepal ka eh. Epal talaga ang tawag dyan. Sabi dito, guwaping sardon. Di ba? So, yan ang hamon ng taong bayan sa inyo, bordado. Kung hindi mo nagugustuhan, hindi sumipot si VP Sara, dahil pera ng taong bayan ang budget na pag-uusapan, sige nga, pag-uusapan natin yung flood control project na yan. Bakit hindi nyo, i-investigate yung flood control na yan? Galit na galit ang taong bayan. Kung you are for the taong bayan, dapat imbestigahan natin yung flood control project na yan. 1.4 billion a day? Ang katumbas niyan? Tapos baha pa rin? Gusto rin namin malaman kung saan napunta yung mga budget na yan. Kasi bilyones yan eh. Di ba? O baka nagagalit kayo kay VP Sara kasi merong ibinulgar si VP Sara patungkol dyan sa Department of Education at may resibo naman na ikapakita si VP Sara. Di ba? So wag na tayong magbulahan dito. Okay? Kung totoong para kayo sa taong bayan, lahatin nyo na kung sinong dapat nyong imbestigahan. Si VP Sara pa yung ninyo ha? Yung punterian ninyo na ang dami-daming mga ahensya dyan na dapat imbestigahan. Si VP Sara pa talaga? Grabe. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Di ba? Ito. Tapos na tayo dyan. Punta tayo dito sa kay Migs Nograles naman. No? Ito yung patungkol kay Migs Nograles at mga ilan sa House members na dismayado sila ha. Nagrereklamo na sila sa mga trolls at mga bashers na inaaway sila ngayon sa social media. Patungkol po dito, nagsimula ito noong kinontra nila ang budget ng Office of the Vice President. Tuloy, nagagalit ang taong bayan sa kanila. Ito. Pakinggan natin yung panoorin natin yung ito. Uy, Marian Julian. Marian Julian, maraming salamat sa pakulay. Ayan. Yung ating mga moderators ngayon nung nagpapakulay. Maraming salamat. Ayan. Sabi dito sa balita ng Manila Bulletin, several House members have apparently been targeted by resurgent troll farms and fake news peddling internet influencers in a coordinated effort to discredit them. So yung mga kumalaban kay VP Sara sa paghearing ng kanyang budget, ngayon, marami raw mga troll farms na nagpapakalat ng fake news. In fairness naman, para tayo dito para patas yung ating vlog natin, totoo rin naman na meron talagang mga fake news na naglalabasan. No, merong mga naratibo
na below the belt na merong mga naratibo na medyo ang layo na. Okay? Especially ngayon na ako sa totoo lang ha, sabi nila troll farms. Pero sa tingin ko ha, sa totoo lang, mga taong bayan ito nagalit sa kanila. Galit sa kanila. Nograles bears coordinated effort to discredit Solons who have spoken on the OVP Quadcom. Yan. Diba yung sa Quadcom, yung mga kongresista doon na kumalaban kay VP Sara, nakatikim sila ngayon ng mga batikos sa social media at sila ngayon ay nagrereklamo. Yes, sige. I-cater ko yung sabi ninyo na fake news. Sige, meron man talagang fake news. Meron din talagang fake news. Pero ito lang yung masasabi ko sa inyo mga kongresista, especially ikaw Nograles. Huwag kayong onion skin. Kung babatikusin kayo sa social media, huwag niyong pansinin. Kung totoong nagserbisyo kayo at may prinsipyo kayo, hindi niyo dapat pansinin yung mga trolls at mga bashers na yan. Yung troll farms na sinatawag nila. Hindi niyo dapat yan papansinin. Kasi focus lang kayo sa trabaho. And at the same time, mas grabe pa nga ang mga bashing na natanggap ni former President Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi ito pinansin. Dito mo talaga makikita kung sino yung strong leader. Di ba? Si VP Sara tinawanan lang. Tatawa lang yan. Pero sila, halos nasasaktan na sila sa mga example dyan, no? Kumakalat yung mga pictures ni Kimbo na inexpose yung mga kamahalan ng kanyang mga relo. Di ko lang alam kung edited ba yun. Di ko lang alam. Kaya nga hindi ako pumatol sa mga pictures na yon, yung mga hindi ko pumatol diyan kasi ayoko ng mga chismis-chismis na yan. Kahit nagsusuot pa sila ng kung ano-anong mga kamahalan ng mga accessories o mga sasakyan, ayokong pansinin, ayokong mag-vlog niyan. Ang sa akin, issue tayo, issue-based tayo, di ba? Pero kung may delikadesa kayo, no? Huwag kayong magpakita ng mga mamahalin ninyong mga suot, mamahalin ninyong mga accessories. Kaya kayo ngayon binabash. Itong rin mga bashers na ito, itong mga trolls na ito, hinanapan rin sila ng butas Yan. Bakit kayo ginaganyan ng mga taong bayan ngayon, Nograles, and the rest of the kongresista ngayon? Bakit kayo ginaganyan? Kasi po, obvious kasi kayo na may galit kayo sa Vice Presidente. Hindi insensitive sila, Don Martive, yan sabi ni Argo. Kasi ang sa akin lang, bago kayo nagplano sa gagawin nyo sa Vice Presidente, tanggap nyo na meron talagang babatiko sa inyo. So this only means na mas marami po ang sumuporta kay Vice President. At least alam nyo na, Nograles. At least alam nyo na you can never let VP Sara na bumagsak. Hindi talaga babagsak si VP Sara. Tataas at tataas ang moral ni VP Sara dahil mahal siya ng taong bayan. Sorry to say that masakit yun kung masakit yun isipin. Mahirap kasi yung nakikita ng taong bayan na itong si Vice President Inday Sara Duterte nagtatrabaho ng matino. Pero hito kayo, pilit ninyong imbestigahan si VP Sara. Malalaman niya ng taong bayan Malalaman niya ng taong bayan na kayo ay namumulitika o totoo kayong nagserbisyo. At alam ng taong bayan na wala kayo sa katinuan. So, yan.
tanggapin nyo. Kasi public figure kayo eh. Baka nakalimutan nyo, public figure kayo. So kung public figure kayo, ready kayo dito sa mga troll farms na ito. Meron mo sa side ng mga anti at pro Duterte. Bawat kabila, meron naman talagang troll farms. Meron naman talagang mga bashers. 'Di ba? Bakit kayo nagrereklamo? Hindi nga nagrereklamo si Vice President Sara Duterte. O, kung ako, ma-advise ko sa inyo, Nograles and the rest of the House members, i-delete nyo yung Facebook nyo. I-delete nyo yung Facebook nyo kung ayaw nyo. Kasi si VP Sara, hindi siya nasasaktan. Bakit kayo nasasaktan kayo dito? I-discredit kayo? Bakit? Totoo ba? Yung mga sinasabi ng mga troll farms, totoo ba? Nagtatanong lang kami. Kasi kung hindi totoo, bakit kayo affected? Diba? Ang dami. Ang daming many to mention about the... Ayoko nang basahin nga eh. Kasi meron talagang mga fake news dyan eh. Ayokong pumatol sa mga fake news rin eh. Doon lang tayo sa totoo. Diba? Kung target kayo ng mga troll farms na yan, ha? Bakit kayo lang? Meron namang mga meron namang mga kongresista diyan na hindi naman tina-target ng troll farms. Baka there is something wrong ninyo bago kayo inatake. Tingnan niyo si Kimbo. 'Di ba? Nung tinanong si Kimbo no yung isang babaeng congresswoman, 'di ba, na halos hindi po makapag-answer si Kimbo, edi binabash si Kimbo doon. Diba? Akala ko ba trabaho ninyo yan? Kung tatanungin kayo, dapat, di ba, makapagsalita kayo, makapag-answer kayo. Sino nga yung, kung nakalimutan ko yung pangalan ng babaeng kongresista na ginisa talaga itong si Kimbo? Sino ba yun? Nakalimutan ko eh. Pagkatapos doon, binash si Kimbo. Ako rin naman mag-advise ako sa mga bashers at mga sinabi nilang kung meron ba talagang troll farms, as much as possible, wag na niyong anuhin. Kung magko-komentaryo man tayo sa isang government officials na hindi natin gusto ang kanilang ginagawa, dapat issue-based tayo. Wag na nating mag-comment tayo ng mga fake news, far out, o pag-usapan natin ang kanilang lifestyle. Kasi hindi maganda eh. Di ba? Hayaan nyo ang mga kalaban ni VP Sara kung ganun sila. Hindi tayo katulad ng ganyan. Okay? Pero ako rin, payo ko rin ito sa mga kongresista, kung mayaman kayo, huwag kayong magpakita sa inyong yaman. Kung ayaw nyong mabash, nagpapakita kayo eh. Alam nyo na ang trabaho dyan, ang Kongreso po, ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Hindi kayo rin, huwag kayong magpakita ng mga kung ano-anong mga accessories. Ibabash talaga kayo. Di ba? Ang hirap-hirap ng bayan natin, ang hirap-hirap ng mga mamamayang Pilipino, pero kayo, ang gara-gara ng mga sasakyan ninyo at mga accessories ninyo. Be decent enough na may delikadesa kayo. Hindi sa lahat ng bagay pwede nating ikalandraka yung yaman ninyo. O diyan tuloy kayo, na-i-issue kayo ngayon. Kasi ako ayokong ipatulad diyan kasi ang pinakamahirap na husgahan o imbestigahan yung corruption talaga. Ayan, Marley PH, shoutout sa inyo, Marley PH. Ayan, yung ating moderator present. Okay? So, hindi ko lang maiintindihan bakit kayong mga kongresista na binabash ngayon, bakit kayo pumapalag? Ha? Para sa akin, may karapatan itong